wala pa palang nakatayong bahay. Saka na lang. Ay, wala pa pala nakatayong bahay. Ito ang mga madalas naririnig natin o na-encounter sa mga first-time home buyer pag nalaman na nila na isang developer na nagbebenta ng project na wala pang bahay o unit na available. Magandang umaga po. Ito nga po pala si Manny Violenta, isang licensed real estate agent, and I am here to share with you bakit nga ba ang isang developer ay nagbebenta na ng mga unit kahit wala pa nakatayong bahay. Unang-una po is first come first serve basis. Dito po binibigyan ng pagkakataon ang mga may preference po sa bahay. For example po, meron pong gusto ay corner lot or end lot. Yung iba naman po ay gusto yung nakaharap sa sikatan ng araw or facing sunrise. Yung iba naman po gusto na makapili ng unit malapit sa basketball court or sa mga amenities ng bino-offer ni developer. Yung iba naman po gusto malapit sa mga entrance or main gate ng subdivision. Each developer po ay iba-ibang binibigay na down payment terms sa kanilang mga ino-offer na project. Yung iba po 24 months, yung iba naman po 36 months or above. So basically po, kung ilan yung down payment terms, yun na rin po yung turnover ng bahay. So let's say 24 months po yung turnover ng bahay. Mga 6 months po before the turnover date, inumpisa na po nila yung bahay. Kasi po yung mismong paggawa ng bahay is matagal na po yung 6 months. So bakit hindi na lang po gawin muna yung mga bahay bago ibenta? Kasi po kung gagawin agad ang bahay at 24 months pa ang turnover, kahit paano po magde-deteriorate na yung bahay. Dudumihan, mababasa, malikabukan, kakalawangin yung mga metal parts. And one more thing po, kung pag-ibig ang napili nating financing, dapat po nakatayo na yung bahay or at least 80% na nakatayo yung bahay bago po i-approve ni pag-ibig. Next question po ulit. Bakit di na lang itayo yung bahay bago ibenta? So, yun nga po, kung tatayo na po lahat ng bahay bago ibenta, hindi naman po lahat yan mabibili in cash. In processing pa lamang po sa pag-ibig, minimum of 3 to 6 months to 1 year pa po ang tinatagal. Sa dami na rin po na nag-a-apply. Follow-up question po. Bakit hindi na lang gawing 6 months to 1 year ang turnover? The reason po is, if 6 months to 1 year ang gagawin nating down payment terms, magiging mas malaki na po ang babayaran sa down payment. So, kaya po kadalasan 24 months pataas ang ginagawang down payment terms for pre-selling stage is binibigyan po ng pagkakataon ng mga minimum wage earner or above minimum wage earner o yung mga middle wage earner na maka-avail din po ng pangarap nila ng bahay na abot sa kanilang kinikita. So kung ang bahay po ay tinatayo na or nakatayo na, ang tawag na po dito ay ready for occupancy. Usually po, pag mga ganitong status ng bahay is 3 to 6 months to 1 year na lang po ang down payment terms. Ang tawag po dito ay RE po na or ready for occupancy. Basically po, pag mas maigsi na yung down payment terms at RE po na, mas di hamak na mas malaki na ang babayaran ni client. Dahil na pa rin po sa pagtaas ng mga cost of materials at value ng property on a regular basis. So, yan lamang po yung sharing natin for today. Muli po, ito si Manny Violenta, isang licensed real estate agent na makakatulong nyo po at makakatuwang nyo sa paghahanap at pagkakaroon ng sarili nyong pangarap na bahay. So, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.